Greetings and good day. So for today po is ipapakita po namin yung aming zoo tracker system. So before namin ipakita yung aming code is itetest po muna namin yung ating system. And then ipapakita natin kung paano gumagana yung ating system, and then we will show you our code. So let's get started. Thank you for that, Mr. Billy. Hi, greetings. I'm Daniel Mercadal, and I'm gonna discuss the testing and debugging. So, bago naman natin i-discuss yung code namin, kailangan mo natin i-test and i-debug yung program para mapakita kung paano talaga siya nagana. So, i-run muna natin. So, yun, pagkaroon natin lumabas yung ating menu. So, welcome to iZookeeper. Let's try to add an animal. Let's enter 1. So, nagpa-enter siya ng animal details. And pipili ka ng enclosure from 0 to 4. So, gusto kong enclosure is 1. And enter the name of an animal. So, let's say, pangalan ko na lang. So, Noel. And enter the species, cat. Cat na lang kasi favorite animal ko yun. Okay. So, cat, and then the age of that cat. So, let's say 4. Medyo bata-bata pa lang. So, 4. Animal successfully added. So, pagkatapos yung mag-add ng details ng isang animal, pinag-prompt tayo ng program kung mag-add pa ba tayo ng isa pa o hindi na. So, 1 if yes, 2 if no. So, let's say I want to add another animal. So, 1. So, nag-prompt ulit siya na mag-enter ng enclosure. So, this time, ang enclosure naman is 2. And enter name. Kunwari, what name? Lian. And then enter species, dog. Enter age, 5. So, dalawang animals na yung add natin. So, tatlo. Gusto ko tatlo i-add natin. So, add muna ulit tayo ng isa. And then, enclosure, 3. And then, Jolex. Species, goat. And then, age is 6. So, yan. This time, may tatlo na tayong animal. And, ayoko na mag-add. So, satisfied na ako sa tatlong animal. So, mag-print tayo ng no. And then, yun, lumabas ulit tayo sa may ating menu. And then, try natin i-view yung animals na inat natin. So, 2. So, yun, na-print na yung mga animals. So, meron tayo sa enclosure 1, meron tayong Noel, cat, and then age is 4. So, 2, at enclosure 2, meron tayong Lian, dog, 5, at 3, meron tayong Jolex, goat, and 6. So, let's say, gusto kong mag-add pa ulit ng 4. Nakalimutan ko, gusto kong 4. So, pwede natin i-add ulit. Pwede tayo mag-add ulit gamit yung 1. So, enter lang. Kunwari, 0 or 4. 4 na lang, 4. And then, this time, si Aljon. And then, species, zebra. Age is 10. So, yon. Last na yun. Ayoko na mag-add. 4 lang. This time, gusto ko naman i-search yung kaka-add kong animal. So, gusto kong i-search si Aljon. So, try natin yun. Enter animal name. Aljon. And then yun, nahanap natin si Aljon, nakakalagay lang natin. So, nasa enclosure 4 siya. Aljon, zebra, and then age is 10. So, sunod naman is search by enclosure. Para dito, mag-adult ako ng isa para mapakita ko kung paano siya nagana. So,
Adult tayo ng isa. This time, 1 naman. 1 ulit. So, dalawang 1 to. Dalawang enclosure 1. Si Billy. And then Billy is ano bang si Lion. Alam mo, pero ang random nun, si Lion, I guess. Ay, na-enter ko ulit. So, 12. So, yun. Na-add na natin. And then, search natin yung enclosure 1. So, search by enclosure, which means 4. And then, enclosure number, which 1. So, na-print kaming dalawa ni Billy. Kasi kami yung kami yung dalawang animals na nasa enclosure 1. So, if ulit natin yun, enclosure. Try naman natin is enclosure 3. So, na-print naman si Jolex. So, after that, after searching by enclosure, mag-print naman tayo, mag-count naman tayo ng species. So, 5. And then, enter the species to count. So, gusto kong bilangin kung ilan yung goat sa data natin. So, goat. So, ayun, meron tayong goat sa system natin. And yung number niya is 1. If mag-add tayo ng isa pang goat, so add tayo animal na nasa enclosure 0, name, mandap, Vincent na lang, Vincent. Vincent, para first name. Species ay goat. And then age is, let's say, 3. And then no. Pag nag-search tayo ng goat, count by species, 5. Search tayo ng goat. So, ayun, dalawa na siya. Number of goat is 2. So, yun. And then, ipiprint ulit natin yung buong list. Ito lang. Yung animal list. And then, yun. Nakita natin, nagdadagan ng Aljon, Billy, and Vincent. So, yun. Nagana naman siya. Nagana yung buong function. Napiprint lahat. And, tingnan naman natin yung kung paano mag-error handling itong program natin. So, if mag-add ako ng animal, and this time, hindi ko susundin yung pinuprom sa akin. Kunwari, enter enclosure 0 to 4, gagawin ko is string. So, or letters. So, yan, random letters lang. So, nakalagay, invalid input, enter valid number. And then, pinaprompt niya ulit yung enter enclosure. So, ibig sabihin, hindi niya tinanggap yung error, yung input ni user kasi hindi siya 0 to 4. Let's say naman number siya, pero hindi siya, wala siya sa range ni 0 to 4. So, 14, wala. Ulit, ulit, invalid input, 0 to 4 only. 0, negative 1. Negative 1. So, invalid input, 0 to 4 only. So, kailangan, nasa range lang ni 0 to 4. So, nag-enter na ako ng name. Dito, natanggap ko ng string. So, pwede dito ang numbers tsaka string, letters. So, random. Dito rin, string to. So, random. And natin sa age. So, if mag-type ako ng string, ng letter, dapat hindi to tatanggapin kasi invalid age yun eh. And then, yun, invalid input, enter a valid number. So, enter age, ulit, 13. Kunwari, kunwari mataas yung age, 1,000. So, yun, hindi rin siya tinanggap kasi yung age dapat is 1 to 100 lang. Or kung ano man yung age range ng hayop dapat. So, 12. And then yun, na-add na. Dito naman sa add more animals, what if gawin natin siyang string or letters? Yung input natin, random lang, enter. Invalid input, please enter a number between 1 or 2.
So, kailangan 1 or 2 lang. If mas mataas sa 1 or 2, so 7, bawal din siya. Kailangan 1 or 2 lang. And no lang natin. Ano pa ba? Search animal. Search animal. If wala yung pinapasearch, let's say, nagpapasearch ako ng dragon. Or, the animal limit lang. Giraffe. So, not found. Or wait, dapat species pala to. Pero, yun, name not found. Kasi wala naman tayong giraffe na pangalan ng animal sa data natin. So, try natin yung search by enclosure. Kung makapansin nyo sa data, is hindi ako nag-add, or nag-add pala ako ng 0. Anyways, try natin yung enclosure ng mas mataas kaya sa, sa 0 to 4. So, 6. Invalid input, 0 to 4 only. So, dapat 0 to 4 range lang. So, 1. Naprint lahat ng 1. And then, count by species. Bibilangin lang. Kunwari, species na ibang animal. Cow. Yan. Titignan natin kung may cow ba tayo sa data. And then, number of cows is 0 kasi wala tayong cow na in-input. So, yun lang. Yung na-validate nyo na yung input. Kung error ba o hindi. And then, na-print nyo na lahat ng mga in-input ni user sa ating data. And gumagana yung lahat ng functions. So, that's it. The last thing to do is to just exit. And then, after exiting, may nakalagay na, thank you for using iZookeeper. So, that's our program. Greetings. My name is Leah J.C. Nanyas, and I am here to explain the 1 to 56 line of codes of our program. So, in the first line, we import input mismatch exception. This is used to handle errors kapag mali na yung in-input ni user, like if they type letters instead of numbers. Then next, we import scanner. This allows the program to read input from the keyboard and para makuha natin yung choices or details na itatype ng user. Then we create the class called ZooTrackingSystem. And basically, dito nakalagay yung code ng program namin. Then, inside the class, meron tayong main method. As you know, ito yung starting point ng mga Java program. Then, after that, we declare scanner scan equals new scanner system in. This scanner object will be used para mabasa lahat ng input ng user. Then, next, gumawa kami ng object ng class namin mismo. Ito yung ZooTrackingSystem. ZooTrackingSystem equals ZooTrackingSystem. Ginagamit ito para matawag yung mga methods na nasa loob ng class. Then, nag-declare din kami ng string ZooData equals new string 50 and 4. Ibig sabihin, gumawa kami ng 2-dimensional array na may 50 rows and 4 columns. Dito nakastore lahat ng data ng animals tulad ng enclosure, name, species, and age. And para mas malinaw, naglagay din kami ng string data categories equals enclosure 0 to 4, name, species, age. Ito yung categories ng information na nilalagay namin para sa bawat animal. And we also declare 2 integer variable, which is yung choice and current row. Yung choice is for the menu selection of the user, while yung current row, it keeps track kung saan ilalagay yung next animal sa array. And now, the program uses a do-while loop. This makes sure the menu keeps repeating until the user chooses number 6, which is yung exit. Inside the loop, we use a try-catch. The try block holds the code na pwedeng magka-error and the catch block will handle those errors. For example, kapag mali yung input, instead na mag-crash yung program, it will just show an error message. Then next,
the program calls print menu. This is the part where all the menu's options are displayed to the user. Then we have choice equals scan.next in. This reads the user input as number para malaman kung anong option yung pinili niya. Then after that, gumamit kami ng switch choice. Ito yung nag-handle ng mga options. Kapag pinili ng user yung 1, mag-a-add siya ng animals. Then kapag 2, ipapakita lahat ng data. And option 3, search by name. Then 4, search by enclosure. Then yung option 5, count species. And finally, yung option 6 para mag-exit yung program. And finally, we also have a default case. Ito yung kapag mali yung number na nilagay, it will show an invalid input message instead of breaking the program. Dangal greetings po, Sir Patrick. My name is Janari Silum Park from 2RTB. And ako nga po pala mag-explain dito sa add animals and then yung menu namin. So maraming salamat din po pala kay Miss Lian J. Nanyas kasi po siya po yung nag-present ng mga cases namin. Which is hindi po namin mapapagana yung mga cases, yung mga code namin kung wala po yung mga cases na yan. So dumako na po tayo sa aking ipe-present. And then dito po sa menu namin is gumamit na po pala kami ng system.out.println. Since may mga cases naman tayo, hindi na po natin kailangan mag if para po pag pinrompt nyo po is mapupunta po kayo sa view animal list, search an animal. So malaking tulong ang mga cases para po maging readable yung code namin. So dito naman po tayo sa add animal list, so which is gumamit kami ng method. So yung public nga pala is yung access modifier namin, yung int namin is return type, at yung mga variables po namin sa method which is yung add animals. And then sa loob nga po pala ng method namin is meron kaming parameter which is yung mga array namin, and then yung current row and scanner scan. So dumako na po tayo sa if namin. Sa if current row is equal to 50. So ginamit po namin yan kasi pag lumagpas po kami ng 50 or naging 51 po, so magpa-prompt po yan ng error max capacity. Then dumako na po tayo sa enter animal details. So gumamit kami ng print line dito para prompt namin enter animal details. And then nilagyan lang po namin ng mga konting design. Kung nakikita nyo, may mga lines po dyan na parang pa-box sa enter add animal details. So dumako na tayo sa for loop namin, which is ang ginamit namin is nested loop. So int row is equal to current row less than 250 row increment. Then for loop, tapos int column is equal to 0, tapos -4 plus call increment. So ayun nga pala, ito yung current row namin, and then yung column. Ito, sa while naman. Sa boolean naman. Boolean is valid is false. Ginawa namin false yan kasi hindi pa namin talaga exact sure kung yung code namin or yung computation namin is tama ba talaga. So ginawa muna namin false yan para alam mo na yung sinabi ko na nga. Tapos dito gumawa lang kami dyan ng enter, tapos data categories, and then yung scanner that's next. Tapos dito naman tayo sa if column is equal to 0, int enclosure number, tapos equal integer %. Yung %, nga pala is gumamit kami nan kasi may string kaming ginamit dyan, and then kailangan namin maging integer. So gumamit kami ng %int para maging integer yung string. And then dito naman tayo sa enclosure. Enclosure is greater than equal to 0 and enclosure is less than 4. Ay na, gumamit namin ng is valid. So ibig sabihin nan, pag hanggang 1 to 4 lang yung ginamit namin or 0 to 4, so magiging true yan. Pero pag naging 5 na, ayun na, lalabas na yung invalid input, 0 to 4 only. Ayun lang po yung explanation ko, and thank you po Sir Patrick sa pakikinig. Dangal greetings everyone. I am Patrick Cruz Malana, and I am here
here to explain the line 97 to 128 of our code. So sa line 97 to 103, if the user is entering the animal's age, the program checks if the age is between 1 and 100. If between 1 to 100 yung in-input ng user, the program will accept it. And if it's not, merong lalabas na invalid input 1 to 100 only. On line 104 to 106, if the input is for any other column, not age, the program just accept it as valid. Line 107 to 109, if the user types something that isn't a number like letters instead of a number, the program shows again invalid input, enter a valid number. On line 110 to 111 naman, sinasarado nito yung loop na nagkikip ng checking inputs. On line 112 to 114, once all input are correct, the program print a message, animal successfully added. So, ma-add na siya. On line 15 naman, the program moves to the next row, ready for the next animal entry. So, in line 117 to 198, the program asks the user if they want to add another animal, yes or no. If hindi, the loop ends. And if they want to continue, a line is printed to separate the next entry. Finally, on line 127 to 128, the method returns the current number of animals entered. So, in short, this part of the code checks if the animal's age is valid, handles input errors, confirms that the animal was added, and asks the user if they want to add more animals or not. Dangal greetings po. So my name po is James Dominic Huit and I'm here to explain the line 130 to line 153 of our code. So basically yung method na ito is ina-ask lang niya si user kung gusto pa po ba magpatuloy sa pag-add ng bagong animal sa add animal method. So, meron po tayong public boolean add against scanner scan. So, public po siya dahil para po ma-access po na iba po pong class or method po yung aming method na add again. Then, boolean po dahil po magre-return po tayo ng value na true or false. Then, pinangalanan po namin na add again yung aming method. Then, scanner scan yung parameter dahil need po namin ng input galing po sa users. So, nag-declare din po kami ng int add another is equals to 0. So, bakit nga po ba equals to 0 po siya? So, need po ng initialization and para po hindi po maging undefined yung aming variable. So, pasok na po tayo sa while loop. So, while add another is not equals to 2. So, yung add another is equals to 0 na initialization is pasok pa rin po siya. So, hindi po siya 2. Then, papasok naman po siya sa try catch para po i-handle po or may error handling yung user input po natin. So, if add another is equals to 1, then magre-return po siya ng true. Meaning, pwede na po ulit mag-add si user ng another animal. So, else if naman po, add another is not equals to 2, meaning, kunwari po, 0 or negative or 3 pataas po, basically not 1 or not 2 yung in-input ng ating user, then meron po siyang ipiprint na invalid input, please enter 1 or 2. Then sa catch naman po, kapag po hindi po integer or kapag po symbols, characters, or letters po yung in-input ng ating user, then meron po siyang ipiprint na invalid input, please enter a number, 1 or 2. Then magtatanong po ulit siya ng add more animal, yes or no. So kapag po na satisfy na po yung program and kapag po naging 2 na po yung input ng ating user, then magre-return na po siya na false. Hindi na po ulit pwedeng mag-add si user ng another animal unless po pindutin niya po ulit yung add animal mamaya. Then, ayun lang po para sa aking part. Thank you for that, Mr. Hulit. Hi again. I'm Noel Mercadal here to discuss the print all data method.
So, ito yung method na mangyayari if pinindot ni user yung view all list, view animal list sa menu. So, piniprint lang nito lahat ng data, hence the identifier name of print all data. So, sa loob ng method na yun, meron tayong if statement. If zoo data view 0 is equals to null, system.out.println there are no animals in the zoo and mag-return. So, ang ginagawa lang nun is check niya lang if there are no animals in the zoo. If walang animals in the zoo, mag-print siya ng there are no animals in the zoo. And then mag-return sa menu. So, if false yun, mapupunta tayo sa for loop, and that would mean na meron tayong data sa loob ng array. So, for loop, intro, and then intro equals 0, and then row, condition, row less than equal to current row minus 1, and then row plus plus. So, bakit row less than or less than or equals to current row minus 1, hindi na lang yung static na size na 50? So, current row to para maging efficient. If 50 yung nakalagay dito, yung static na 50, that would mean na mag-run lang to na mag-run hanggang maumabot sa 50. Eh, paano kung yung nalagay pa lang na user is nakakasampung data pa lang siya? Eh di, sayang yung maraming steps, eh 10 lang naman yung maraming steps, eh 10 lang naman yung nandun sa ano, kailangan mo i-print. So, kaya current row para maging efficient. So, current row minus 1 sa condition. So, pag nag-run yun, pag nag-true to, pupunta sa loop body, and then if row is equals to 0, print table header. So, print lang niya yung table header sa taas. And then, naka-method yan, which is method para ma-discuss mamaya. Method na ma-discuss mamaya. And then, after that, tapos na ma-print yung header, i-print nyo na yung mismong data. So, dito gamit kami ng printf, print format, and then print namin yung mga niligay ni user. So, zoo data row equal row, and then 0, then yung enclosure number, zoo data row 1, yun yung name, zoo data row 2, age, species, zoo data row 3, ayun yung printing that, meron tayong divider para hindi dikit-dikit yung mga data. So, yun, that's it. So, yung ginagawa ng method na to is piniprint nyo lang yung lahat ng data. If walang data, wala siya ipiprint. If meron, ipiprint niya pag pinindot ni user yung 2 sa menu. So, that's it. Thank you. Dangal greetings everyone. So my name is Joshua M. Dinong. So for today, I would be discussing the line 172 to 195 of our code. So let's get started. So ang nilalaman nga pala ng 172 to 195 ng aming code is isang method. So itong method na to is ginagamit namin siya to search a certain name. And itong method na to is meron siyang access modifier na public, a return type of void, and a method name na search name. And it also has a parameter. So itong parameter nito is merong nilalaman na zoo data, current row, and scanner. So yung zoo data is ito yung dito kami nag-store ng mga values. No, so dito namin ini-store yung mga animals, and yung current row is dito yung tracker namin. So dito napupunta yung current number ng animal, and the scanner na gagamitin natin later on, no, for user input. So pasok na tayo sa method. So
Dito sa loob ng method, makikita tayo ng search target. So, nag-declare kami dito ng isang string sa search target. No? So, dito namin i-store yung i-enter na user na name. Then, once na ni-enter na to ng user, papasok na tayo sa loop. And, nag-declare nga rin pala kami doon ng isang variable na boolean. So, ito ay boolean is found is equals to false. So, by default, naka-false siya. So, pasok na tayo sa for loop. Itong for loop na to, tatakbo siya from index 0 up to last element. So, bale, masasakop niya yung buong array up to the current number ng animal, which is yung current row. Then, dun sa loob ng loop, so, sa basic explanation lang yan, is hinahanap niya yung in-input ng user kanina na name. No? So, i-compare niya yan sa bawat element nung array natin. I-compare niya yung name nun. If kaparehas siya, so ngayon, ipiprint natin siya. So, nangyayari yun dun sa is found is equal sa print data. And itong print data na to is isa rin siyang method na nagpiprint ng data and nagre-return ng true. So, ngayon, magiging value ng is found is true. And yung outside naman, yung outside of the loop is makakita tayo dito ng if statement. So, dun sa if statement is basic explanation lang din nito is if hindi natin nakita or yung ni-return na value ng is found is false pa rin, ang mangyayari dun, hindi niya ipiprint or wala siyang ipiprint. And basically, ang ipiprint niya lang is name not found. So, ibig sabihin, hindi natin nakita yung in-input na user na name, so hindi natin siya nahanap dun sa kabuuan ng array natin. So, yun lang. Thank you. So, greetings everyone. I'm Vincent Timantap and narito ako para explain yung line 197 to line 240 ng aming program. So, muna na dyan is nag-declare kami ng method with the identifier of species. So, ang purpose ng method na to is it counts the number of targeted species and prints it. So, may mga parameters dito which is yung string zoo data. So, nakastore yung details ng aming animals. In current row, ay naman yung nagtatrack kung ilan na yung animals sa 2D array namin na zoo data. And lastly is yung scanner scan. Ay naman yung nag-scan ng input na user. So, dumako na tayo sa loob ng ating method. So, unang-una na dyan is nag-declare kami ng two variable with an identifier of species target and species counter. So, ang purpose ng species target is dyan ini-store yung input ni user kung anumang name ng species na hahanapin niya. Next naman is yung species counter. Ang purpose nan is ayan yung nag-track ng bilang ng target species ni user. So, after that, nag-print kami ng enter species to count to interact with the user and dyan na din i-scan yung kanyang input na ilalagay sa species target. So, next naman dyan is dumako na tayo sa for loop. Ang purpose ng for loop na yan is yan yung nag-i-iterate sa aming zoo data array para i-check niya if yung species target o yung target species ni user is equals to zoo data with the index of row and index 2. So, kaya index 2 yan kasi dyan nakastore yung species name ng bawat animals namin. So, pag nag-true yan, mag-i-increment yung aming species counter. And ayan ay paulit-ulit na mangyayari hanggang yung row namin is maging greater than or equal to current row minus 1. Which is yung current row is yan yung bilang ng animals sa 2D array namin. So, after that, lumako naman tayo sa displaying part ng output ng method na to. So, dyan, i-print yung number of species target, which is yung name ng species na hinanap ni user, plus yung species counter, is ayan naman yung bilang ng na-count na target species sa loob ng aming 2D array na zoo data. So, ayun lang naman po. And thank you so much. Dangal greetings, I am Billy John B. Oxon and I will be explaining the lines 216 to 254 of our code. So, let's get started po.
ito po ay yung search enclosure na method. So, ano bang ginagawa nitong method na to? So, ang ginagawa lang po nito is, for example, meron po tayong 5 animals sa enclosure number 1. So, ang gagawin lang ng method na to, ipiprint lahat ng information inside that enclosure number. So, lahat ng animals dun sa enclosure number, ipiprint yung mga information nila. Then, yun. Meron po tayo ditong parameters na array, string array na zoo data, integer na current row, and yung ating scanner. So, meron po tayo ditong dalawang data type. So, si string and si boolean. So, kay string, string search target, initially as walang laman, kasi mamaya magagamit po natin to. Then, boolean is found is equals to false, kasi po mamaya is titingnan natin kung nahanap nga ba yung enclosure number. Yan. So, meron din po tayo ditong is valid. So, for input validation po yan mamaya sa ating code. So, yan. Meron po tayo ditong system out print na mahabang mga dashes. So, for formatting purposes lang po yan. And then, while loop. So, sa ating condition dito sa while loop is meron tayong not operator. So, ang ginagawa po ni not operator is binabaliktad lang po yung value. So, usually ginagamit ito sa mga boolean. Yan. So, ang target natin dito is not operator and then si is valid na variable. So, since si is valid is false, so pag binaliktad natin siya is magiging true. Then, papasok na po tayo sa kanyang loop body. And then, system out print, enter enclosure number. So, ina-ask na natin si user kung anong gusto niya enclosure number na target. And then, kung ano man yung ilagay niya, is isi-save natin sa search target na variable, which is below the system out print lang. And then, try catch. So, sa loob ng try catch, or sa try muna, so, meron po tayong integer na enclosure target. So, yung enclosure target, ang magiging laman niya is yung pag kinonvert na po si search target into integer. Kaya, ilalagay po siya dun sa may variable na enclosure target. So, ilalagay lang po siya dun. And then, if-else statement. So, dito po sa if, meron po tayong enclosure target na greater than or equals to 0. And if enclosure target is less than or equals to 4. So, yun po yung parang 0 to 4 lang po yung acceptable na input. Else, mapupunta po siya dun sa baba na invalid input 0 to 4 only. So, since, kunwari, enclosure number 1 yung in-input ko. So, papasok po siya dito sa if statement. And, i-update natin si is valid is equals to true. So, bakit natin siya ginawang is valid is equals to true? Kasi po, yung sa while loop, kasi po yung kanyang condition is may not operator. So, pag binaliktad yan, magiging false si is valid. Kasi since nabago na po yung value ni is valid, babaliktarin lang yan. So, magiging false. And then, lalabas na po tayo ng while loop. But, before that, is, yun nga, nasabi ko po, is meron po tayong else statement, then may invalid input, 0 to 4 only. Yun ay mangyayari lang kapag hindi 0 to 4 ang in-input ni user for the enclosure number. Then, meron tayo ditong catch na number format exception E. So, meron po tayo ditong system out print line na invalid input, enter a valid number. So, mapiprint lang yan kapag ang in-input ni user ay letter instead of a number. So since enclosure number, so kailangan integer yan. So, dapat hindi mag-enter si user ng letter. Yan. So, since is valid is equals to true, and then, hindi na tayo mag-while loop ulit. Why? Kasi nga, meron tayong not operator dun sa condition ng while loop. So, pag binaliktad natin si true, magiging false yan. And then, lalabas na siya nung while loop. And then, meron po tayo ditong for loop. Integer row equals to 0, and then row less than or equals to current row minus 1, then row plus plus, and then yan. Bakit nga ba current row minus 1? So, sa current row, ang ginagawa niya lang po is, kukunin niya po kung ilan na yung data na nandun sa ating array. So, kunwari, ang max ay 50, then meron na tayong mga, for example, 30 na laman. So, si 30, yun yung parang dot length, kumbaga. And then, ima-minus 1 lang natin siya kasi mamaya, i-access natin yung mga data sa array. So, since si array ay zero-based or zero-based indexing, so, sa 0 siya magsisimula. Kaya may minus 1. And then,
Sa loob ng for loop, meron po tayong if statement na search target dot equals in our case, and then zoo data row 0. So si row, yun yung magkocontrol kung anong row yung isa-search. So for example, tumama is yung search target ay tumama din sa may data na first row. So yan, ang mangyayari, papunta siya dun sa may loob ng if body or sa loob ng if. And then if, meron tayong another if statement, if is found. So si is found ay initially naka-false. So pag binaliktan natin yan, since may not operator dun sa if statement, babaliktarin natin yan. And then magiging true na siya. Tapos ipiprint natin si print table header. So bakit nga ba naka not operator is found yan? So kahit anong mangyari, magpiprint once yung table header and hindi na nang paulit-ulit. Kasi pag paulit-ulit, hindi na siya magiging efficient and masyadong magulo sa format. So yan, ang print table header, ipiprint lang po niya yung table header. And then, after ma-print or after nung method matapos, pupunta na siya dun sa labas ng if statement. And then meron tayo dito is found is equals to print data. So dun po sa may print data, is ipiprint lang po yung data ni animal. Yan. And then, is found. So, as far as I know, sa print data, yung is found ay print data ay magre-return ng boolean value. So, pag ganun, is i-return si is found as true. And then, if makita natin, may sumalo na variable doon sa may loob. So, is found is equals to print data. So, yun yung sasalo nung i-return ni print data. Then, yan. Loop lang yun ng loop hanggang sa match or hindi, match, hindi. And then, after nung loop, labas. And then, sa if statement, meron po tayo ditong not operator is found. So, ang ginagawa lang po nito, kapag ang enclosure target or ang enclosure number na gustong i-print ni user ay empty, so ipiprint po itong system out print line enclosure and then plus search target and then is empty. So ibig sabihin lang nun, walang laman sa may enclosure na number na target ni user, and then return to end the method and to go back to the main method. So yun lang po, and thank you. Well, greetings everyone, I'm Aljon Amnapa. So ako naman po yung mag-explain sa line 256 hanggang line 261 ng aming code. So as you can see, meron po kaming method dito na ang pangalan is print table header. And naka-void po siya since ang silbi lang naman niya is mag-print and hindi siya magre-return ng value. And as you can see, sa baba ng public static void, nandito na yung mga nilalaman ng aming printing. So dito sa line 259, gumamit po kami ng printf, which means ang silbi nito is para ma-align namin ng maayos ang aming mga printing na words. Halimbawa, itong name, species, age, and enclosure. So, kapag rinan po natin yan, mag-a-align po siya. And naka-specify din dyan kung ano yung width ng mga letters. So, ayun lang po yung silbi ng print table header na method namin. So, kaya po ginawan po namin to ng method is para hindi na namin i-code ng paulit-ulit etong header. Kumbaga, tatawagin na lang namin yung method na to and makapag-print kami ng header. Dangal greetings po, I am Mark Dominic Endelgra and I am here to explain about the method print data. So, this method will return a boolean value as declared in the method header with the 3 parameters. So, basically, the method's purpose is only to print the data of the targeted animal or yung mga laman ng specific index dedicated for the animal. And lastly,
it will return the value of the variable is found, which is equal to true.